Hello! Welcome back po muli sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa anumang sulok ng mundo po tayo naroroon. At ayan, for today's video guys is atin pong mapapanood po muli ang ating pinakamamahal na love team na EDC. At dito, sa part na ito is mapapakinggan po natin or mapapanood po natin ang pagbabalik tanaw sa mga nakaraang buhay po ng pamilya ni EDC. At ngayon is makakausap natin ang mga magulang ni Viancy at atin pong alamin or atin pong panuorin kung ano po yung buhay nila nung hindi pa po nila nakikilala ang Team Kalingap. At ayan guys, bago po natin simulan po ang ating video, is kung hindi ka po nakapag-subscribe sa channel na to, ayan, mag-subscribe na po tayo. At huwag po nating kalimutang pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga uploads ko. At syempre, huwag din po nating kalimutang suportahan ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng K-Boys, Ambassador at Ambassadress. No? Magandang hapon po sa inyo, magandang hali. Pangalan ko po si Pastor E.R. Villagomez. At isang karangalan po na punta kayo dito sa atin pong Rachel's Cafe and Cakes. Napapanood po namin kayo, napapanood kayo ng maraming tao. Imagination ko, milyon-milyong tao sa buong mundo. Gusto ko po kayong kumustahin bilang pamilya na po. Especially ang pagkumusta ko is, naalala niyo po pa ba yung panahon? Anong pagkakaiba nung hindi niyo pa nakikilala ang Team Kalingap, si Kalingap Rab, sa buhay niyo ngayon? Gaano po yung pagkakaiba na yun? Ano po, pagkakaiba po ay sobra pong laki kasi noon ang sobrang hirap namin. Trabaho ko sa malayong lugar. Sa ngayon po nang makilala kami namin sila Kuya Bal at Kuya Rab, ay dito na lang po kami magkakasamang mag-anak. Hindi katulad noon na pupunta pa ako sa pinakamalayo para lang makakuha ng pera pang sa pamilya ko. Laki pong pasalamat ako sa Team Kalingap at nakilala po kami. So kumbaga parang nagkasama-sama po kayo. Hindi na kami nagkakahiwalay. Ay dati, buwan kung bago kami kita-kita kasi malayo po yun. Nakarating ako ng Ilocos. Paghahanap ng trabaho, doon ako nakakuha. Grabe po talang pasalamat sa ng Team Kalingap, kay Kuya Bal, kay Kuya Rab po, kasi hindi na kami nagkakalayo. So ayan po, napanood po natin kung ano po yung sinabi ni tatay or narinig po natin kung ano naman po yung kwento ni tatay about sa buhay nila nung hindi pa po sila nakikilala ng Team Kalingap. Sobrang napakahirap naman po talaga kasi kailangan pa nilang lumayo, kailangan pa niyang lumayo or kailangan pa nilang magkalayo-layo para lang kumita, At napakahirap kasi pagkahiwa-hiwalay po ang pamilya is napakahirap, pero ayun po ay ginagawa nila or kinakaya nila dahil nga po sa kahirapan sa buhay, So ngayon naman is maririnig naman po natin si nanay kung ano naman po yung kwento niya as bilang nanay or bilang ilaw ng tahanan, kung ano naman po yung mabigat na kanyang karanasan nung hindi pa po sila nakikilala ng Team Kalingap. Yun dati talaga sobrang paghihirap namin talaga yung naranasan namin, tapos halos puro paghihirap. Tapos ang laki ng pagbabago kasi talaga ngayon ay parang maginhawa na sa pamumuhay. Yun nga, ang daming tumulong. Yun dahil sa Kalingap, kaya na Kuya Bal, Kuya Rab.
Tsaka yung pag-aaral ni Fiancé, dati naglalakad lang siya noon, naawa pag ako nun sa kanya. Ngayon ay talagang nasuportahan ng pag-aaral niya. Yun kasi yung talagang ano ko sa kanya yung pag-aaral. Naalala ko nun yung mga ano pa nangyari. Sobrang talagang mahirap na pag iniikot binabalikan ko parang hindi ko akalain na talagang magbabago yung pamumuhay na. Pero salamat sa Diyos po, no, na yung hindi nyo inaasahan din at pwedeng problemahin nyo pa yung pag-aaral niya. Opo. Dahil ngayon, parang hanggang sa pagtatapos niya, mabibigyan na siya ng tulong. Oo, sobrang nagpapasalamat ako talaga. Makaka-focus na siya sa pag-aaral. Hindi noon bago kami mag-aaral, bago siya mag-aaral, maglalaba muna kami. Grabe. Maghahanap muna ako ng paglalabahan. Yun na. Mahirap talaga. Yun nga. Eh ngayon talagang sobrang ayoko. So may mga panahon po no na parang nawawalan kayo ng pag-asa. Yung isasaing mo, hanapin mo pa. At di lang po yun mga ilang araw. Maraming pagkakataon yun. Sobra. Eh, kaya, yun nga, sabi ko sa kanila ngayon na, yung ganito yung buhay namin, sabi ko, ayoko mag-aaksay ng pagkain. Yeah. Kasi noon, yung kunting ano lang, yung pagkain na ano, yun yung pinagkakasya namin. Lalo yan na yung bagong labas siya sa ospital. Maliliit pa yan. Pinagkakasya namin yung pinaghahati-hati namin yung sa mga anak namin. Minsan hindi na ako kumakain. Para na lang yun sa kanila. Kasi yung mga anak natin, di ba? Gusto ko sila yung kumain. Kaya ako tinitiis ko na lang. Kaya sabi ko ngayon, kahit isang butil ng Grabe. ng pagkain. Kanin o Huwag ulam. magsayang. Huwag masayang. Oo, Dahil kasi- na-experience nyo yung walang-wala Kasi ang talaga. daming taong naghihirap. Ang dami pang taong naghihirap na ano. Pag nangyayari yun, ang nakakatulong po ba sa inyo rin yung nananalangin sa Diyos? Pag yung hirap na hirap na talaga. Oo, lagi ako nananalangin. Minsan sumasali kami sa ibang religion, gano'n na sabi ko, magbalik loob ako sa Panginoon. Sabi ko, parang nawawalan na ako ng tiwala sa Kanya. Sabi ko, bakit ganito? Lalo na yung nagkasakit. Bakit ang daming tao, ang daming yung masasamang tao, mga mamamatay tao. Bakit sabi ko Pero yun, ba't kami, pinapahirapan. Sabi ko, bakit yung pamilya ko, sabi ko, hindi naman masama. Yeah. Yung parang, pero humingi na ako ng tawad sa kanya. Tapos, Mahal po kayo ng Diyos. Mahal po kayo tapos, ng Panginoon. lagi na lang ako nagdadasal. Yun nga, pagkakagising kong sabi ko, sana po, dumating yung araw na mabago naman yung buhay namin. Makapag-aral yung anak ko. Yung mga, nila, mga pangangailangan. Yun nga. At nasagot yan. Ako, sabi ko talaga, yung si Lloyd, sabi ko talaga, walang makakasalo sa kanya. Yes. Wala siyang katulad po Kaya sa buhay natin. Kaya yung iba, sabi ko sana, huwag kayong mawalan ng tiwala sa, Panginoon. Magpakatatag lang lagi. Yan ang sinasabi ko kay Biancy. Sabi ko, kakayanan natin. Kung maliit pa yan, marami na siyang pangarap. Mama, pag laki ko, sabi ko, babaguhin ko yung buhay natin. Bata pa siya. Sisikap Sasabi ako. niya yun. Naiiyak na. Lagi ko siyang yan ang pangaral. Kahit mahirap kami, sabi ko, huwag kayong mainggit sa mga batang kung kahit wala yung baon, pumapasok yun sa school. Lalakad. Oo, yung elementary yan. Paano pag wala Malapit makain? pumapasok siyang walang baon. Tapos
Sabi ko, minsan nagsasaing ako ng umaga. Dinadagdagan ko na lang. Sabi ko, pag recess, uuwi ka na lang. Sabi ko, at yung iba kasi kumakain, may mga baon. May Sabi mga ko, baon. para hindi ka maingit, uuwi ka dito sa bahay, kakain ka na lang kanin. Uuwi talaga yun ng bahay, kakain na lang kanin. Kahit yung ulam niya, toyo, ganun. Kasi hindi So, may pagkakataon toyo ang ulam. Oo, yung toyo. Pag wala talagang kami, wala akong makita anuhan. So, na-experience niya po yun, yung ang ulam ay toyo. Ayan naman po ang kwento ni nanay, no? Sobra nakakaiyak. Sa hirap talaga ng buhay is kailangan talagang magsakripisyo po talaga ang mga magulang, no? Lalong-lalo na sa pagkain. Halos hindi na daw siya kakain kasi ipinapaubaya na lang sa mga anak kasi pinagkakasya po nila yung kanilang pagkain dahil nga po kulang na kulang po kung ano yung kanilang kinikita. At dito nalaman din po natin na halos nawalan na po siya ng pag-asa or may time na question niya si Lord kung bakit ganun yung kanilang buhay, no? Minsan kasi hindi rin po natin maiwasan na makapag-isip ng ganun kasi minsan parang napaka-unfair, no? Parang napaka-unfair kasi minsan kasi parang ang dami-daming mga taong pwedeng makaranas ng ganun pero bakit parang yung feeling ni nanay is sa kanila lang talaga ibinagsak ni Lord ang pagsubok na ganun, ano? At mabuti nga at nakapagbalik loob siya sa Panginoon at ayun, nagdasal siya ng nagdasal at humingi din po siya ng tawad hanggang sa ngayon is kanilang nararanasan na ang kaginhawaan ng buhay, no? At ngayon naman is atin naman pong mapapakinggan ang masasabi, kung ano ang masasabi ni Vianse tungkol naman sa kanilang buhay noon. Ayan, natin pong panoorin yung video, guys. Talagang na po, mahirap na po talaga yung buhay po namin. Simula po nung bata pa po ako na po yung palagi pong inuutosan ni mama. Pag walang-wala po kami, ako po yung nangungutang sa tindahan. Hanggang sa At least nakakahiya naman. Opo, nakakahiya po talaga. Pero hanggang grade, na naman po ako naging paraodang. grade 11 po. Ay, grade 10. Grade 10 po kasi nakilala na po ako ni Dr. Love po. Nung nakilala po ako ni Dr. Love. Kaya sobra po talaga laki ng pinagbago po namin. Simula po nang matagpuan po kami nila Kuya Rob. Malaking pagbabago. Inaasahan mo ba na magiging ganito yung buhay mo ngayon? Hindi po. Yung time na nahihirapan ka? Hindi. Parang parang panaginip, pangarap. Pangarap lang po. Yung ganun nga pong bahay, hindi ko po akalain na yung pangarap ko pong bahay na ganun po na may second floor, ganun po. Ganun kalaki na hindi pa man po ako nakakapagtapos ng pag-aaral, meron na agad na ganung bahay. Sabi mo nun, magsisikap ko para sa Santos. Ngayon, nandyan na. So, ayan naman po ang karanasan ni Vianse sa mga buhay nila nung hindi pa po sila nakikilala ng Team Kalinga pa, sobrang napakahirap at ayun nga is kinaya niya po at hindi po siya nawalan ng pag-asa na darating yung araw na giginhawa na rin yung kanilang buhay at kahit sobra yung naranasan niya is tuloy pa rin na nangarap at nagsumikap hanggang sa ngayon is grabe, napakadaming blessing na po ang dumating para sa kanila. Halos sobra-sobra na po. At ngayon is atin naman pong alamin kung meron po siyang mga karanasan na parang yung pinaka worst na karanasan noong hindi pa sila nakikilala ng Team Kalingap. Po, dati po hindi po namin malapitan din yung pong kapatid ni Papa. Talagang si Mama po yung nagsisika po para yung na-hospital po si Papa. Ano nangyari sa kanya? Yung yung paa niya. Talagang si Mama na po yung nagtataguyod sa amin.
Tapos ako po yung nagpapantay sa mga kapatid ko. Tapos, hindi man po ako naano. Tapos yung sa iba po, yung pag-uulam po ng gano'n, hindi man po ako naaano doon. Okay lang po yun. Okay lang sa'yo na syempre may nakikita ko yung mga ibang bata, masarap ang kinakain, may baon sila. Ano nararamdaman mo nang lumalaki ka sa ganun? Ano po, ang iniisip ko na lang po na dadating din po yung yung point na ano po tawag dyan? Makakamit mo rin Opo, yan. parang Nung lumalaki ka ba, Ganun din. marami ka ring pangarap at Naranasan ko rin po naniniwala ka na parang maaabot mo yan. opo. Nangangarap ka na rin nun. Ano mga na-imagine mo nun nung bata ka pa? Ano po, dahil po siguro dahil po sa mga nararanasan ko pas lagi ko pong iniisip na gagawin ko po yung lahat para maitaguyod sila ng mga wala po sa yung yung ganong buhay. Gaano mo sila kamahal? Sobra pong mas mahal ko pa po sa sarili ko. Mas mahal mo pa sa sarili mo. At hanggang ngayon nararamdaman mo yun sa pamilya. Bakit ka naiiyak? Ano nararamdaman mo? Tears of joy lang po. Tears of joy po. Tears of joy. That's good. That's good. Na parang pagbabalikan natin na parang may mga pagkakataon na hanggang kailan ba matatapos ang buhay na ito. Pero biglang may surprise pala si Lord sa life. May mga time din na parang may time kasi ang buhay ng tao nagda-doubt din sa Diyos, nagko-question sa Diyos, and then may time naman humingi ka ng tulong sa Diyos. May time ba na nag-pray ka talaga na, Lord, tulong naman? Opo. Tapos yun nga po, yung talagang pong yung kay Papa po, doon po talaga nag-pray na po ako nun. Tapos yung talagang nahihiya na po talaga ako mangutang. Tapos naglagi po ako nagpa-pray kay Lord na sana bigyan naman po kami ng makakatulong po sa amin na ganun. Tapos po yung binigay po si Dr. Lang. So, ayan po yung mga pinakamahirap na karanasan nila Viancy noong hindi pa nila nakikilala ang Team Kalingap, no. Napakahirap po talaga. Pero yun nga lang is hindi po sila nawalan ng pag-asa na pagdating ng panahon ay giginhawa rin yung kanilang buhay dahil po sa Team Kalingap. At ayan po, hanggang dito na lang po muli at atin pong abangan ang next upload po sa iba pang mga nararanasan ng pamilya ni Viancy sa ngayon. Kasi sobra-sobra na po, umaapaw na po ang blessing po para sa kanila. Kahit yun nga is natigil na ang pangungutang ni Viancy. At ayun, magkakasama na silang pamilya, no? Hindi na kailangang lumayo pa ang tatay para maghanap ng pera para sa pag-aaral niya. Hindi na rin po siya naglalakad papasok sa school at hindi na rin po siya nag-uulam ng toyo at asin, no? Yung favorite na ulam ni Viancy is adobo. At ayan po ang natin is huwag po tayong mawalan ng pag-asa kahit gaano man kahirap ang buhay mo ngayon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Pray lang po tayo. At ang Diyos naman is naandyan lang po palagi para sa atin. So, bye-bye and God bless.